Usapang totoo, walang preno. You under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang gabi sa inyo lahat. Usap-usapan ngayon mga ka-Wonder, no? Na mukhang mauubos daw itong lahat ng majority block dyan sa Senado. So, hindi naman natin kinatutuwa dahil ito po ay isang kasiraan sa institusyon. Pero kung sila po ay dapat managot, dapat silang parusahan. Kung sila man ay may nagawang problema, dapat talaga managot sila mga ka-Wonder. Itong si Jinggoy mga ka-Wonder ay dinala na sa Sandigan Bayan ang kanyang kaso mga ka-Wonder. Plunder at graft. At alam na natin kapag yan ay umabot na sa Sandigan Bayan, aantayin na lang dyan warrant of arrest. Bago yan mga ka-Wonder, don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster. 100% libre po ang pag-subscribe. I-click nyo po yung subscribe button, lalabas po yung bell icon at piliin nyo po yung all. Marami pong salamat. So yun nga, alam natin na itong halos ng mga senador na to, although wala pa naman investigasyon sa iba, pinag-aaralan pa lang. Pero kung ito po'y matutuloy na within this year, mukhang mauubos sila mga ka-Wonder. No? Grabe. Ito nga, sinasabi nila na ito po'y pinopolitika sila. Yung iba sinasabi hindi sila dumaan sa due process at nag-timing daw dahil nga simula na nagpalit ang liderato nung naupo raw si Tito Sen ay naumpisahan na yan. Kaya nga ang paniniwala ay galit sila kay Lacson na ayaw nga nilang maging Senate President yan dahil kinakasuhan ang kapwa senador. Kaya talagang straight itong si Senator Lacson. At itong si Jinggoy ay inaantay nilang mga ka-Wonder yung kanya pong warrant ayon dito sa NBI dahil kanina ba yan kahapon o kanina dinala na dyan sa Sandigang Bayan ang kapal po ng document at siya po ay inaantay na lang yung sinasabing warrant of arrest niya. Meron po tayong maikling video rito tingnan natin yung sinabi ni Attorney Matibag. Pag naubos yung warrant, we'll proceed from there. So yan po sinasabi ni NBI Director Melvin Matibag na antayin na lang daw yung warrant dito kay Jinggoy. At siya po ay dadakipin na at mababawasan sila. Kung 13 sila, wala si Bato, 12. Pag wala siya, 11 na lang. Kung magpalit ng liderato, 11 din naman kasi itong minority. At wag may mabawasan pa dyan, mapupunta sa minority yung control. Parang sila yung magiging majority. Except lang dun sa Senado. O except lang dito sa Senate President. Mariretain kay Alan. Except ang pangkakaalam ko mga ka-Wonder, kung mapalitan pa to na mas malaki pa sa 2, 3, mga ganun, baka mapalitan itong si Alan Cayetano. Ngayon, ano ba ang standing ngayon itong mga sinasabing mga abogado dito sa majority block? Dahil alam natin, itong si Joel, within 2 weeks, maari na rin daw yan sampahan. Kasi mga ka-Wonder, last year pa ang mga kasong ito. Naipangako nga yan ni PBBM na mukhang may magpapasko raw. Mukhang na-frustrate ang taong bayan dahil walang nangyari. At ito nga, inaayos na itong kay Cheese at itong kay Joel, medyo yung parang pagtingin ng ombudsman at saka nitong DOJ medyo nagkakaiba. Kaya medyo may pinapalitan pa. At na-transmit na nga itong kay Joel, itong kay Cheese dyan sa ombudsman. Pero yun nga, medyo pinapalitan pa yung may sinasabi silang term, kasi hindi sila magkatugma. And after nyan, pagkatapos imbestigahan, o na-concrete na, pwede na rin niyang isampa dito sa Sandigan Bayan. Kanina may tinatanong itong si Joel Villanueva, dyan sa elevator, na papasok siya, pangiting-ngiti pa. Nakakaasar, mga ka-Wonder yung mukha niya. Yung parang sinasadya niya talagang inisin yung tao. Lalo na yung tinawag siyang Boy Dila, nagpa-picture pa siya dun sa Senado, nilabas niya ulit yung dila niya. Tapos tinatanong siya, mukhang ngingisi-ngisi pa. Alam mo, ito yung pinakaabangan namin Kahit nila Attorney Ibanez, kung sino. Ito yung pinakaabangan natin. Ano yung magiging muka nitong si Joel Villanueva matapos maidala dyan sa Sandigan Bayan at siya ay malabasan ng warrant.
No? Ito yung mga posibleng, at although wala pang fix kung ito ba'y plunder o ano man kakaso dyan sa sa kanila ni G's. Kumpahan din ng kasong plunder si Senador Joel Villanueva na idinadawit din sa flood control scandal. Baka 2 linggo pa. Hilog na rin, ngunit kinakailangan kasi puliduhin ang gusto yung pagkakalahad ng, ng impormasyon at ng ebidensya. Pero in 2 weeks daw sabi ng ombudsman. Parehong majority senator sina Estrada at Villanueva Kasi itong kay Jinggoy is nilabasan na siya ng plunder at saka graft. No? At alam natin nakalusot yang si Joel is Lord. No? Last, itong time when he was yet in the Congress, ano? Diyan sa kamay ni Martires ni Morales na pinapadisqualify, pinapatanggal nga yan sa posisyon. Eh naging safe siya allegedly dito sa kamay ni Martires dahil yun ang pagkakasabi. Kaya nga itong si Martires pinananagot din mga ka-wonder. Sabi nga ni Sentry, matanda na raw. Hindi. Sabi ng ibang abogado, dadaan din dyan, aabot din dyan, hahabulin din itong si Martires. At itong mga ibang senador, nahaharap din kagaya nitong si Robin Padilla. Nakakasuhan siya ng obstruction of justice. No? I think isadamay nila itong si Cayetano. No? At itong mga alalay ni Robin, itong kanya pong bodyguard, at sino man yung babaeng alalay niya, yung lahat na nag-participate sa pagkatakas ni Bato, no? Yun po ay kakasuhan ng obstruction of justice. At itong si Bato, mga ka-wonder, ay pinaghahanap na ng batas dahil siya ay maituturing na fugitive. No? Fugitive na siya from justice at he is armed and dangerous. Kahit na mayroon siyang armas na pinasususpindi na, of course, ang turing pa rin sa kanyang PNP is armed and dangerous. Dahil alam nila, kabaro nila yan dati. Etong si Bato, pag nahuli to sa kaso niyang ICC dyan, na crimes against humanity at extrajudicial killings, at itong EJK niya, noong mahirap banggitin mga ka-wonder kasi baka ilimit tayo ni YouTube. No? Itong laban kontra sa droga, no? Yan po yung inaantay dyan. Kung siya po ay makakasuhan at susunod, mababaw, talagang totally magiging na lang sila, no? 11 kung maaresto na itong si Jinggoy. At itong si Bongo na nangangamoy na rin mga ka-wonder. Nabanggit na kasi siya sa ICC na malamang isunod na siya. Ito yung mga kataga nila. Let's pray, umaasa sa Diyos. Alam mo yung mga ganyan, hindi dinidinig ng Diyos kung talagang may kasalanan ka. Kung talagang makasalanan ka. O yung masama ka. Hindi ka didingdin ng Diyos, kaya wag na natin gamitin yan. Ano? Gaya nitong si Senator Cayetano, yung isang lalaki na na-interview dyan, ano? Na parang, nung nakita niya raw itong si Cayetano, talagang namangha siya dahil nagdadasal, inuusog yung lamesa. Lumuluhod Pero ngayon, dismayado siya. No? Parang, alam mo, pag Christian ka, yung testimony mo, very important yan. No? Very important yan, lalo na kung nagpaprofess ka. Ikaw ay kilalang Christian, paluhod-luhod ka pa. Tapos natitisod ang tao sa'yo. Ano sabi ng Biblia? Pananagutan mo yan. Mabuti pa nga raw, sabi ng Biblia Itali mo yung bato sa ulo mo, sa leeg mo, at itapon mo sa dagat, at sumama ka. At, ibig sabihin, malunod ka na dun. Kaysa matisod sa yung tao. In other words, mga ka-wonder, ang daming natitisod, no, dito kay Alan Cayetano. No, kaya lalo itong iba, nasasanay na sila, parang nasa dulo na lang ng bibig nila yung paggamit sa pangalan ng Diyos. No? Grabe yung mga taon to. Noong araw banggitin mo lang ang pangalan ng Diyos, nanginginig pa yung tao At kung wala silang choice, talagang dapat nilang banggitin, sasabihin nila, blessed be your name. Hingi sila ng tawad pag nabanggit nila yung pangalan. Ngayon, grabe. Ultimo sa mga expression, ginagamit yung pangalan ng Diyos. At balikan natin to si Jinggoy, mga ka-wonder, sa kaso niyang PDAF, yung pork barrel na kaso niya nga, na ang iba rito mga ka-wonder, paulit-ulit na nilang ginagawa. Para silang mga may chronic disease. Yung pabalik-balik. Yung sinasabing recidivist, na talagang inulit at may tendency uulitin pa. Kaya dapat maging babagsik. O bagamat mga ka-wonder, itong mga ito, kung hindi pa ito na-aresto, yung iba ay kakasuhan pa lang. Darating dyan, magiging mga senator judges itong mga to. At yung ating batas kulang. May gray area na naman. No?
Kasi dapat sa batas natin nakastipulate na bawal silang maging senator judges pagdating sa impeachment at lalo na kung sila po ay identified na mga DDS na kumakampi o kumaga parang yung tinitignan na may kaugnayan o yung motibo doon sa nasasakdal. Dapat ganun na hindi nakastipulate dapat yan na hindi sila pwedeng umupo. Ang dami talagang pwedeng ayusin. No, ewan ko bakit ayaw nila ng tsa-tsa. Kasi ang focus lang nila, itong extension of terms, at kung ano-ano pa. No? Pwede naman nilang pag-usapan yan lately. I-discuss kung ano yung dapat munang ayusin dyan sa charter change. At hindi naman palitan lahat. Kung ano lang yung dapat palitan. Ngayon, para sa amin, nakita namin na maganda yung ginagawa ni PBBM. Gusto talaga namin ma-extend siya. Now, alam natin, huwag na tayo magplastikan. Magpa-real talk na tayo. Alam natin, iba dyan. Alam ko lang pagkakaintindi namin sa aming pagkakaunawa, ayon sa aming mga nakikita. May mga ilan dyan na gusto ng tsa-tsa. Si Tito Sen, sinabi niya, gusto niya ng tsa-tsa. Dahil dun sa nangyaring overreaching. Diba? Gusto ko na ng tsa-tsa. But dito, sinabi niya, ayaw niya rin ng tsa-tsa, ng charter change. Gusto niya character change, which is malabo. No? Malabo. Kasi bakit? Hindi mo mababago over time ang isang tao. Unless merong batas na strict na nagsasabi dyan na obligado kang sundin yan. Kahit na yung karakter mo is mahirap mo nang baguhin. Dahil susunod at susunod ka. Ano man yung maging parusa dyan, ano man yung maging consequence dyan, kung deterrence man yan o retribution, ano man maging katumbas niyan, basta mayroong nakalagay sa batas, sa constitution, mapipilitan ka kahit na hindi pasok sa karakter mo. At itong si Jinggoy nga, na ang parusang posible dyan, mga ka-wonder, dahil ito nga ay nasa Sandigan Bayan na. Itong reclusion temporal, alam ko hindi lang reclusion temporal. Alam ko ang life sentence Ang plunder Walang bail. Yan yun Iba po yung reclusion perpetua sa life imprisonment o sa life sentence, no? Mas mabigat yung ang pagkakaintindi ko, mas mabigat yung life sentence. Dito tingnan natin, mayroon akong ni-research. Ang reclusion perpetua sa governing law, sa revised penal code, halimbawa murder, rape, no? Dito naman, kagaya nitong special laws, dangerous drugs, I think pasok dito yung plunder sa special laws. Ang parusa dyan, ang duration dyan ng pagkakakulong dito sa reclusion is 20 years and 1 day and 40 years. No? Ito naman sa life imprisonment, no fixed duration. At accessory penalties, perpetual disqualification dito sa reclusion perpetua from public office. Dito sa life imprisonment, wala. At dito sa panghuli, may pardon ba yan? May parole. Dito sa reclusion perpetua, eligible. No? Sa for parole. After serving ng 30 years ng reclusion perpetua. Pero dito sa life imprisonment, no strict provision for parole. Walang parole. Does not have a definite minimum duration. So yun, medyo mas iba yung life imprisonment. So yan nga si Jinggoy, alam natin ang kaso niya, plunder at saka graft. Pero may mga sinasabi pa rito ayon sa research. Price that I have to pay for standing on my principles and what I believe in, so be it. Your guess is good. Nang tanongin, tingin ba niya ay panggigipit ang isasampang kaso? No comment. Basta ang alam ko, sabi na LBR mo, wala akong insertion. Katulad ng sinasabi nila na yung first Blue Ribbon Hearing Committee or yung binulgar ni Bryce Hernandez sa House na meron ako insertion. Nagkataon na dito sa LBR mo, wala silang record na ako ay may insertion ko nung alam. At ito nga si Cheese, alam natin matagal na, ina-expect nga yan ang susunod dahil yan yung pinakamalaki. If I'm not mistaken, parang pagkakaalam ko, umabot siya ng 800 million plus. Yun ang pagkakaalam ko, no? Correct me if I'm wrong, mga ka-wonder na. Comment down below. So, ito po yung sinasabi dyan, sila ni Joel, na medyo inaayos pa ng DOJ at ng Ombudsman yung kaso nila. Wala pa talagang nirekomenda kung yan ba ay plunder. Pero ang pagkakaamoy, of course, lumagpas ka sa threshold, plunder. Unlike dito kay Bong Revilla, excuse me, na malversation, no? May threshold din dyan na 8 years. Pag pumasok ka, iba kasi yung rule, iba kasi yung parang batas na naka-indicate sa bawat kaso. Kung malversation, 8 million plus, okay na
pasok na sa threshold. Parang ano yan parang non-bailable naman. Parang ganun. Sa plunder, kailangan 50 million up. Non-bailable din. Parang ganun. So, ito nga, gaya na sinasabi natin, itong pangiting-ngiti pang si Joel, ito yung pinakaabangan ng lahat. No? Kung ano yung magiging mukha niya sa kanyang pagngiti, sa kanyang in case, hindi naman natin sinasabing na aresto na to, maaresto na to. No? Just in case, titignan natin yung reaction niya. Kasi marami talagang naihipokrituhan dito kay Joel Villanueva. At ito kay Loren Legarda, yung posible dyan, yung mga, kasi halos mga ka-wonder, may mga nababanggit, si Marcoleta, nabanggit nitong ni Cabral. Itong si Loren Legarda, parang flood control projects din ng pagkakaano nito, no? Yung mga regional infrastructure allocations, no? Ngayon, allegation pa lang sa kanya. Pero yung anak niya, na sinasabing dami lang, itong si Leandro, mukhang siya talaga dyan ang may-ari. Kumbaga, dami lang tong anak. No? At ang risk nga dyan kay Loren, no? Kaya nga nag-side na yan dito sa DDS block. Hindi lang political damage, ay hindi lang criminal damage. Kung siya po ay masampahan, mas malakas ang tama political damage sa kanya. At ito nga si Robin naman, mga ka-wonder, ito po sasampahan na ng kaso na obstruction kasama yung ilan. No? I think parang pati itong si Cayetano, parang pagkakaalam ko may isasama. Hindi pa ito na, kumbaga i-recommenda pa lang, parang gano'n ang pagkakaalam ko. No? Dito sa kanyang ginawang obstruction of justice. At dito kay Pia Cayetano, alam natin na diskubrihan ito, may mga project allocations. No? Yung conflict of interest. Yung sinabing tumanggap siya ng 75 ba yun? 76 million sa kanya pong campaign, ano? Noong 2025. Yan din ay tinitingnan ngayon. At itong kay Alan Peter Cayetano, yung mga lumang issue, itong mga budget controversies, no, yung procurement campaign spending questions, si Boy 10K, kung tawagin siya mga ka-wonder, yung ayuda controversy noon. Pero mga lumang issue naman, hindi naman siya nakasuhan dyan. Ang tinitignan ngayon dito mga ka-wonder sa kanya ay yung obstruction, tinitignan sa kanya. At itong mga 2 bilyar, alam natin, yung ini-scrutinize sila dyan sa kanilang business. Yung conflict, no? Mga conflict of interest na inilagay nga yung kamag-anak, gumawa ng proyekto, ginamit ang pondo ng bayan para ma-connect doon sa kanilang mga proyekto, gaya ng mga daan dyan, no? Itong mga daan rin na bayan, daang hari dyan. Yan po, no? Itong si Mark Villar naman, during his position as DPWH Secretary, yan po ang tinitingnan sa kanya. At yung iba, alam na natin, no? Maaari ding madamay itong kagaya ni Amy Marcos. No, yun yung mga, although wala pang kaso, hindi pa formal, tinitingnan ko ito pa isasagawa na, mukhang lahat sila ay implicated. Dagdag mo na dyan si Marcoleta na pati nga disbarment, mukhang ihahabol sa kanya ni Attorney De Leon, mga ka-wonder. So yan, mukhang mauubos itong majority block at inaantay na nga lang itong warrant of arrest diyan kay Jinggoy, no? At maaring mapalitan nga itong si Cayetano. Either Soto, Escudero, Migs, kung sino man dyan mga ka-wonder. At itong online nila na kanila pong isusulong sa darating na Lunes, haharangin po yan. No, dahil noong nakaraan, wala rin silang quorum, wala si Chis Escudero. Kaya na nauwi na lang sa adjournment. No? At yan mga ka-wonder, abangan natin kung kailan aarestuin itong si Jinggoy at yung mga susunod pa. At titignan natin kung may magagawa pa silang harangin. No? At mag-interfere dyan sa sinasabing impeachment trial ni Sara Duterte. Hanggang dito na tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at malaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila na aresto, warrant of arrest na lang ang inaantay kay Jinggoy at susunod na rin ang ibang mga majority block na senador. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.